Ba't ako, lahat na tayo, paniki. Okay, let's say, Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, Lord, we are here once again, Panginoon, upang manalangin sa inyo, Lord, panggabayan kami sa aming pag-aaral dito sa kadalawamput siyam na linggo ng uh, karaniwang panahon, Panginoon. Lord, panalangin namin, Lord, bigyan niyo kami ng perseverance, Panginoon, sa pagdadasal katulad ng babaeng balo, Panginoon, si Jasper, Panginoon. Bigyan niyo kami ng lakas, Lord, na manalangin, regardless ng perseverance, Lord, regardless po kung ano po yung sitwasyon, Lord, whether we are not feeling well, not or feeling good, andun pa rin po yung aming panalangin sa inyo, Lord, na ang panalangin namin ay may sa buhay namin ang inyong banal na kalooban, Panginoon. Kayo po ang manalangin sa aming panalangin, salita sa aming pagsalita. Huminga sa aming paghihinga, Panginoon. Mag-isip sa aming pag-iisip. Kayo po, ang Panginoon. To breathe in our breathing, to breathe po in our heart, Panginoon. Because you reside in our heart, Panginoon. And we also continue to ask for the intercession also of mga men to continuously guide us in our perseverance po, that we will, all of us, be consecrated to you, mga men, and also with the intercession of Saint Margaret Mary, anak of the Sacred Heart, celebrating her feast today. For this, Lord, we lift up to you, Lord, lahat namin mga pananahin sa inyo. In your mighty name, as we pray, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Name thy kingdom come, thy will be thy will done. be done with us this in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Holy Mary, Mother of God, God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Oh, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Spirit. Amen. Okay. Good evening. Good evening. Magandang gabi, mga kapatid. Magandang gabi. Tanong ko po, Brother Jerome, tanong. Tanong na, sir. Ano po ang basement sa linggo, 29th Sunday? Green. Ordinary lang. So, green. Ordinary time. So, inusuot natin yung ating green na no one in need. White yata yung nire-recommend ngayon ng simbahan. Opo, white. Ay, oo nga pala. Lahat daw ng linggo, white na. Bakit? Hanggang kahit kating yun. In prayer para sa mga corrupt. Sa mga kontraktor. Okay, so sige, white pala. Kala ko green. Di green. Green ang 29. Sa pare yan. Sa pare po. Solar na. Green nga, pero nga ang utos ng CBCP, puti. Sa mga lay minister, green yan. Meron na ba? May announcement na ba? Yan po, pinost po Meron. ni Quiz. Nandun po sa LBS natin, chat group. Post po. Anyway, so meron po tayong, ang gospel po natin ay hangok
sa Ebanghelyo ni Lucas, talata 18 hanggang kabanata 18, talata 1 hanggang 8. Kung sino po yung naka-assign, pwede po bang pakibasa na ng dahan-dahan lang? Tagalog ba pwede? Sige. English to pero tatagalogin ko na, translate ko na. Sige pa, okay na po. Debati, ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Paburi sa Panginoon. Ang byuda at ang hukom. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan niyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumating sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng tao ng Diyos, may daratnan pa kaya siyang taong may pananampalataya. Ang mabuting balita ng ating Puri ka namin, Panginoon. Panginoon, Yesu Kristo. yun. Meron po bang gustong mag-summarize ng ating gospel? Brother Boy, ikaw na nagbasa, di summarize mo na lang kaya. Click na nga. Summarize. Oo, binasa ko na eh. Tapos ako, ba't ako? Ito po, meron nakalagay doon sa Live the Word. The gospel po regarding Luke chapter 18, verses 1 to 8. Ang sabi, itong linggong ito, madidinig natin, yung una sa dalawang talinghaga sa tungkol sa panalangin. Ang ikalawa po, mapapakinggan natin sa susunod na linggo. Ang tanong na laging tinatanong ni Jesucristo, kailan o paano magwawakas? Sabi ni Jesus, ang lagi niyang sagot na kailangan nating magsumikap sa kababaang loob para lagi tayong maging handa. Yan po, end of commentary. Thank you. Okay. Okay, salamat. Komentaryo po yan. Ito Ang kayo, tinatanong po, summary ng ating gospel. yung po kaya ang summary ng gospel, it is about prayer. Komentaryo po yan. Anyway, so ganito nga po. So sige, himayin na lang natin. Madali naman to eh. So sa talinghaga, tungkol doon sa handmaid at saka doon sa hukom na walang takot sa Diyos at walang kinatatakutan. So ano po itong isinasaysay ni Jesus
na talinghaga upang ituro sa kanila ang dapat na pananalangin. Brother Alex, ikaw na nandiyan dyan eh. Okay po. So isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. O nga naman, laging manalangin at huwag manghinawa. Dito sa akin, huwag manghinawa, huwag mapagod. Oh, yun. Ganun nga po. Eh, dito kasi sinabi na huwag mawala ng pag-asa kasi 'di ba pag nanghihinawa ka, ibig sabihin lang nun, wala kang pag-asa na. Parang tinatalikdan mo na lang yun kasi wala ka nang inaasahan eh. Pero dito sa text ko po, sa anong Bible to? Ito po. Kikita niyo? Dun. Makapares kami ni Brother Hector. Okay po. Salamat po. Thank you din So, po. sa isang lungsod, Brother Boy, so ang sabi niya, meron daw isang hukom na walang takot sa Diyos. At walang iginagalang. Eddie Garcia. Doon sa susunod na palata, sa lungsod din niya ay merong isang babaeng dalo. Punta ng punta. So ano ang hinihingi niya nitong balong babae to? So verse 2 and 3 na po yan. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Para akma yung gospel, para sa mga araw natin. Oo. Para sa mga handmaid dito, ha? Wala. Para din sa mga corrupt. Nawag, bigyan na tayo ng hustisya. Ano po yung kaso ng babae? Wala sinabi, nakalagay lang usapin. Oo nga, maganda yung tanong na yun. Ano kaya yung katarungang hinihingi? Siguro. Whatever it is, katarungan justice, humihingi siya ng justice. Siguro pinababayaan yung mga biyuda. Kasi 'di ba sinabi noong araw. They are the most vulnerable kasi Vulnerable. Yeah. Powerless. Ngayon itong hukom na to, tanggi ng tanggi. Matagal na siyang tanggi ng tanggi. Palibhasa, wala siyang takot sa Diyos, ay hindi niya binibigyan ng justice itong balong babae ito. At wala siyang pagalang-galang tanim. Subalit bandang muli, ano po ang kanyang ginawa at bakit? Brother Hector. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. Nangungulit. Persistent prayer nga. Ang sabi ng hukom ay gagawad niya na dahil ayaw niya nang siya ginagambala. Pero meron pang siyang dahilan eh. Baka daw siya mainis. Ano ngayon kung mainis siya, anong gagawin niya kaya? Magwawala siya. Manununtok, mananampal, papatay o papano? Baka nga yun eh. Baka yun na kinatatakutan. Baka sa sobrang niyang inis ay makapatay pa siya. Baka magawa niyo hindi karapat dapat sa isang hukom.
Yun. Doon. Kalimutan niya sarili niya. Ayun na, actually nga, hindi na nga maganda yung ginagawa niya. Hindi siya nagbibigay ng katarungan. Eh. Oo nga, kaya lang baka maano pa. Ang tawag dito. Naging hukom ka pa. Hindi ba kaya nga may hukuman para maigawad ang justice? Pero ganun pa man, parang pinapakita din na simula pa noon, parang ang hirap at saka mailap yung ano no, yung katarungan. Lalo na sa mga ordinary lalo na Sa mga byuda. lalo na sa mga mahihirap, lalo na sa mga byuda, no? Ang mga ordinaryong tao nga po, yung wala talagang capacity na ipaglaban yung sarili, yung mga ganun ba? O mabuti na lang itong byuda na to, makulit. Meron kasi ibang mga byuda, pagka tinanggihan ka, wala na, tameme na. Di ba? Brother Jerome. Ba't ako? Tinawag na kita, hindi naman kita tinatanong. At ito na nga, no, pagkatapos ng mga palinghaga na yon, ano itong sinabi ng Panginoon tungkol doon sa masamang hukom? Hanggang dito na sa ano naman yung ipinagkakait ng Diyos. Hindi ipinagkakait ng Diyos. Brother Jerome. 6 and 7. Hanggang huli na sa guru. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom niya iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Ano ang sagot? Siyempre naman, hindi. Dahil nga alam naman na natin, tayo itinuri niyang anak, di ba? Ay siya yung ating ama. Maaari ba namang hindi niya ibigay? Di ba nga dong isa sa mga nabasa natin kung umihingi ba yung anak mo ng tinapay, bibigyan mo ng gun? Scorpion. Di lalo na ito, katarungan ng hinihingi. Ba't naman hindi maibibigay ng ating Diyos? Talagang ang ating Diyos ay makatarungan nga. In His time, but not on our time. Yes, precisely. All the time, every time, God is good, fair. So, sinabi nga na agad-agad na ibibigay ng ating Diyos sa kanila ang katarungan. Pero, ngunit, ito hindi ko maintindihan, bakit meron pasubali? Ano itong pasubali na ito, Brother Alex? Okay. Ngunit, sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya? Hindi ko maintindihan. Bakit may ganun siyang tanong? Kasi meron bang kaugnayan ng pananampalataya tungkol dito sa pananalangin makulit-kulitan? Persistent faith, persistent prayer. Okay. So, ibig sabihin, kung consistent kang nangihingi, consistent ka rin mananalangin. At dahil ikaw ay consistent na nananampalataya. Tama. At hindi ka nawawala ng pag-asa. Yes. Okay. Dapat mag-persist daw, hindi ka lang mananalangin kung ikaw ay nasa mood manalangin. Dapat constant yung hindi pwedeng lang, basta maibigan mo lang or type kong magdasal, magdadasal. Pero hindi, dapat constant or
meron kang persistent na prayer. Pray without ceasing. Pray without ceasing, yon. Nandun din yun sa ano, di ba, sa isang verse. Opo. At saka, bakit nga ba ikaw ay mananalangin kung wala kang pananampalataya? Di ba? Kaya ka nananalangin, humihingi ka. No? Meron po kasing nananalangin. Dahil meron kang paniniwala na ito ay sasagutin. Yeah. Pero meron po kasing nagpe-pray, may mga nagdadasal, but they still doubt it. Di ba? I mean, hindi, di ba, usually sinasabi nga natin, claim it. Pag nagdadasal ka, bigay mo kay Lord lahat. Kasi kung i-withhold mo siya, ay hindi aakapan ni Lord yun. Kasi hindi mo isinusurrender ng buo eh. Di ba? Merong ano dyan eh, merong kwento tungkol dyan eh. Pag binigay mo yung ano mo, yung petition mo kay Lord, bigay mo ng buong buo. Wag mong, teka muna Lord, hindi ako sigurado eh. Di ba? Dapat ibibigay mo ng buo para masasagot. Ang sagot naman sa prayer natin, di ba, pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng sandali lang, magantay ka muna. Kasi depende sa ikaluluwalhati niya, yun naman yung isasagot niya sa atin. At saka yun, syempre, ikabubuti natin. Kasi sa panahon ngayon, di ba, marami nawawalan na ng faith eh. Kaya kung saan, hindi na nagsisimba. Parang hindi na ginagawa obligasyon nila bilang Catholics. Hindi na rin nagdadasal nila. Opo. Nagiging lukewarm na. Meron dyan kasi mga nanalangin, may nanalangin, tapos hindi na ibigay ka agad, nagtampo na. Oo. Di ba? Ayaw na magsimba. Yun ang tanong, yung tinanong ni Lord. Kung meron pa ba. Sa pagdating niya, meron pa bang may pananampalataya? Yun. May madadatnan pa ba siyang nananalig, nananampalataya? Wala naman sigurong problema sa atin, di ba? Tayong mga narito sa MFC, mga misyonaryo. Lahat naman tayo siguro nandoon na sa estado na nananampalataya, umaasa at nananalangin. Yung iba, nananalangin lang daw pagka may problema. Hindi, dapat enjoy. Pangangailangan. Oo. Suffering. Enjoy and in suffering. Kailangan mag-pray ka pa rin. Kasi, sabi nga kahit nasa suffering, meron pa rin joy. After ng suffering, may joy naman eh. Tsaka talaga naman, ako ang mga nababasa ko ngayon, mga komentaryo at saka ang nabubuo sa aking reflection eh, talagang dadaan naman tayo lahat sa mga hinagpis, di ba? May problema, wala namang walang problema. May mga magkakasakit, meron mga malulugi, maduduhagi. Ganyan talaga ito eh. Kasama yun eh. Sa buhay. Pero ang napakaganda nun, yung bang katapusan ba, saan ba tayo matatapos? Hindi ba sa buhay na napakaligaya, wala nang hinagpis, wala nang malungkot, wala nang iiyak kapag nandoon na tayo kasama ni Jesus sa langit? Amen. Eh doon naman tayo lahat pupunta. Sana nga, huwag niyo ako iwanan. Bakit sasabihin mo na naman, ba't ako? Ba't ako? Hindi kasama. Kaya nga sama-sama tayong nagdarasal at saka ayaw bumitaw kasi sa mga handmaid kaya hindi ka kasama. Wala nagsabi. Keywords. Biglang ganun eh, handmaids. May ganun talaga. Handmaid. Ay, hindi pala keyword handmade. Ano? Ang keyword ay as Tagalog. Huwag mawala ng pag-asa. Pag-asa sa katarungan ng Diyos. Pagdarasal na walang laging manalangin. Laging manalangin. Ano yung pagdarasal na ano yun?
na walang figure. Yes. Pananampalataya. Ano pa po? Katarungan. Yung judge dyan, he represent the world. Yung mga gobyerno natin. Parang ganun no? Takot sa Diyos. Takot sa Diyos. Yan. Yung byuda, she represents the vulnerable, yung mga maliliit na tao. Tayo yung walang mga power, di ba? O walang salita. Kasi nung panahon naman talaga no, kapag byuda ka, wala kang bali, di ba? Parang ka, second class citizen. Second citizen ka na eh. Lalo na kung wala kang anak na lalaki. Kagaya nung namatay na anak niya lalaki, siya na lang. Sanay. Oo. Pinagaling ni binuhay niya. Ano po yung Brother Hector? May sinasabi kayo? Yung sanayin, yung balo na matay na anak. Oo. Kaya binuhay niya yung anak niya. Meron pa po bang keywords? Kaya dapat, mga kapatid, mamahalin niyo mga handmaid. Ayun, no? Andiyan ka na naman Doon sasabihin mo na naman, ba't ako? Okay. Maging panig. May daratnan pa kayang may pananampalataya. Ito na po. Pananampalataya. Ano na lang kasi keywords lang para mas maigsi. Okay na po? Sige. Ngayon, dito sa first reading, pagkabasa natin, tignan natin kung nandiyan dyan yung mga keywords na yan para bangga-bangga natin words for words. Okay? Sino po babasa? Ako. Ito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Nang nasa Refidim ang mga Israelita, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol bukas. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Nagpunta naman si Moises kasama si Aaron at Hur sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises kaya kumuha sina Aaron at Hur ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumupog ang araw. Dahil dito, natalo ni Josue ang mga Amalekita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Israelita laban sa mga Amalekita. Amalekita. Dito sa akin, Amalesita.
So alam naman po natin na nung umalis sila sa Ehipto, sila doon ay mga alipin. At sila doon ay mga hard laborer, di ba? Sila yung mga tagagawa ng mga bricks na ginagawa sa mga ginagamit sa mga pagtatayo ng mga building. At si Moses doon ang tawag doon, na taga-utos doon. So ang mga Israelita, nung sila'y umalis diyan sa Ehipto, nung sila ay pinaalis na nga, hindi naman sila mga mandirigma, di ba? Saka palagay ko, hindi sila marunong gumamit ng mga palaso, ng mga tabak. No? Wala, hindi naman sila kasi mga sundalo, sila mga manlalaban. So yan, alam naman natin na sa istorya na kapag sila may kalaban, katulong nila ang Diyos. Katulong nila si Yahweh sa pakikipaglaban nila. Marami mga pangyayari na ang Diyos ang lumalaban talaga siya, nagbabato ng mga apoy para yung mga kalaban nila ay natalo. So dito sa kwentong ito, nung nasa Rephidim na sila, no, ito ay isang lugar doon sa makatawid ng Red Sea, doon sa dulo to ng Red Sea, hindi ito sa kalagitnaan ng Red Sea. Doon yung sa dulo kung saan nitong mga bagong panahon, diyan yung binuksan yan para magkaroon ng Suez Canal. Doon yung sa dulo doon. Andun yung Rephidim. Kaya yun yung bubutasin nila papunta sa Mediterranean Sea. Sa kabila po yung Mediterranean. Oo, yan, Mediterranean. Ito po ang Rephidim nasa malapit sa Gulf of Suez, malapit sa Red Sea, tsaka sa Gulf ng Aqaba. Ang Aqaba is nasa Jordan. Apakaban? Ang Aqaba. So nasa gitna na sila, di ba? Matawid na sila ng Red Sea. Pero doon sila galing sa may Goshen. Ito po, land of Goshen. Ito sa Egypt. Doon sila tumawid sa bandang yun. Layo na nilakbay nila. Layo talaga pero 40 years yan. Kaya sinasabi itong Sinai Peninsula na to, ito po, Saudi Arabia to. Oo. Saudi Arabia na, nandiyan yung Mount Sinai. Mount Sinai. Ito to, Mount Sinai. Okay, Brother Alex, naroon na sila nasa gitna na sila ng disyerto, papunta sila sa bayang pinili ng Diyos. Sila ay sinalakay ng mga Amalekite. Amalekita. Oo, Amalesita sa Tagalog. Ano ang sinabi ni Moses kay Joshua? Dahil itong si Joshua yung kanang kamay niya, di ba? Yan yung kanang kamay. So, Brother Alex, anong sinabi ni Moses? Siniutos na kay Joshua. Ito, sinabi ni Moses kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Okay, sila Joshua naman, talagang namili naman siya ng mga matitipuno ang mga kabataan. Dahil halos lahat kami hindi naman maaaring makipaglaban yung mga matatanda na mga senior citizen, di ba? So namili siya ng mga mangilan-ilan. Bagamat ko konti lang yun. Subalit meron silang pinanghahawakan. Yun nga ang sabi, merong gagawin si Moses.
At ano na nga po ito, yung siya ay tatanganan niya yung tungkod. Yung alam naman natin, yung tungkod na yan ay may makapangyarihan yan, di ba? Yan tungkod na binigay sa ng Diyos, yan ang ginamit niyang panlaban doon sa mga Pero, doon sa mga magicians. Yung mga magician ng pero, nakapagpaano pa yan, Naging ahas. nakapagpalabas pa ng tubig yan, hinampas niya sa bato. Diba? Makapangyarihan yan. Isa sa mga laman niya ng tabernakulong bit nila. Diba? So, meron kapangyarihan tungkod na yan. So, sa ibabaw ng burol, Brother Hector, kanina ang basa mo burol, hindi burol yan, burol. Burol. Wrong pronunciation. Burol. Burol. Ano yan, medyo mataas na lugar yan. At doon niya ginawa yung kanyang dapat gawin. So, sinunod niya po ni Joshua ang utos ni Moses. At hinarap nila ang kanilang mga kalaban. So, Brother Boy, ano po ang naganap dito? Verse 10. Sige. Kaya nakipaglaban sila Joshua sa mga Amalekita ayon sa inutos ni Moses. Habang sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat ng burol. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinaba niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Okay. So, pag tinataas niya yung kamay niya, hawak-hawak niya yung tungkod, no? Nananalo sila. Pero pag ibinababa niya, talo sila. Bawalan Diyos. Sa tungkod lang pala ang ating pag-asa. Ngayon, dahil sa gano'n na nga ang kaganapan, nangawit si Moses sa katataas ng kanyang kamay. So ano ngayon ang ginawa ni Aaron at Hur nang nangawit ang mga kamay ni Moses, Brother Hector? Nangawit na si Moises kaya kumuha sina Aaron at Hur ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. So, hinawakan nila. Lagi lang nakataas ngayon yung kamay ni Tinukuran niya. Tinukuran na. Si Ron at saka si Joshua nandun doon sa magkabilang kamay. So, panalo nga naman sila dyan. Di ba? Hanggang sa lumubog yung araw, ay nagbuwagi ang mga Israelita at ano ang nangyari sa mga Amalekita, Brother Jerome? Ang haba ng fight nila, no? Maghapon. From dusk. Number, ano na tayo? 13 na po. 13 na. 13 na. Nakali. Dahil dito ay natalo ni Diyos ang mga Amalekita. Amen. Dito sa akin, nalupig na at ginawa ng Pulutan. pinitpit. Pinitpit na at sila naging ano nangyari sa kanila nung sila pinitpit na naging oatmeal. So ganyan po ang mga pangyayari ngayon. Iniisip-isip ko, tinitingnan ko, nasan dito yung kakulitan ng balo? Nasan dito yung pananalangin? Nasan dito yung Kasi Yung outstretch. pag ano ng kamay,
Yung outstretched hand, Talabong, parang in prayer yon, especially for the priest daw, at saka yung mga charismatic, di ba tayo, pagka nag-praise tayo, tsaka nakataas yung kamay. Yung nasabi dun sa Opo. Leave the Word na ano eh, Yun yung na pananalangin. commentary. Yan po, ang sabi dito, ayan, our reading today occurs immediately after the rock story and explains why we, yung priest daw at saka charismatics at least, pray with arms outstretched. So yan doon yung pero pananalangin. dapat may tungkod na dala yun, brother. Oo. Pwede basahin din itong comment dito sa Bible ko. Okay. Yung ibig sabihin ng held up his hands. Aaron and Hur elevate the arms of Moses for the duration of the battle. Lifting the hands was a common posture for prayer in biblical world. 1 Kings 8:22 and Psalm 44:20. Recall too that Yahweh delivered Israel from the armies of Egypt when Moses raised his staff, just as he does here. CCC 225:77. Allegorically, Moses forms the sign of the cross. It is a likeness of the Lord stretching out his arms until just before sunset, according to Saint Justin Martyr, Dialogue with Trypho. Yung end of Yeah. comment. So lahat ng mga gestures na sinasabi ninyo ay tungkol sa pananalangin. Ano po? Asan po yung pananampalataya? Yan. Pag nanalangin, may pananampalataya. Yung pananampalataya doon kasi, di ba, sinabihan niya, inutusan niya si Joshua. Joshua, huwag ka ng mga matitipuno dyan na makikipagdigma tayo. O, pamunuan mo sila. Tapos, sinabi din naman niya, ako naman, on my part, gagawin ko, pupunta ako sa burol para maging inspirasyon nyo. Tataas ko yung kamay ko para makita nyo yung ganyang pananalangin. So, si Joshua, kung hindi siya nananampalataya din kay Moses, kasi ito, I'm sure nakipag-usap si Moses kay Lord bago niya sabihan si Joshua. Kasi di ba gano'n naman, bago may mga importante or malalaking mga kaganapan, laging ipinapanalangin. Gaya ng pinakita ni Christ sa mga ano. So, yun yung inutos. So, nananampalataya ka, di susundin mo. Diba? Kasi kung hindi, pwede naman sabihin ni Joshua, ayoko nga. Yeah, so sinunod niya yung yung sinabi ni Moses. And si Moses din, sinunod niya yung inutos sa kanya na as long as you held your arms outstretched or up high, mananalo kayo. Pero pagka bumababa na nga, matatalo kayo. Parang gano'n. At saka sabi ko, communal ang prayer kasi Communal. doon si Aaron siya kasi Hur para mag Hindi lang siya Talagang talagang tawag dito. Kumusta brother boy? Okay ka lang? Baka kailangan kaya mo umubo? Ubo ka lang. Iubo mo para yung tsaka deep inhaling, deep inhale. Basta taas mo lang yung kamay, wag mo ibababa. Taas, no? Oo. Papagod lang niya. Naghanap ako ng tungkod. Hanap ka ng tungkod. Ayun yung persistent din Yung kasi yung, di ba, pagka nangangawit na, bumababa yung kamay, hindi daw tayo dapat ganoon. Kasi although pwede nga tayong mangawit, pero still, we keep on doing yung prayer nga. Huwag tayong hihinto. Kasi nga, pagka tayo ay persistent, makakamit natin yung ating hinihiling. Ngayon, kung hindi wala. Kasi hindi ka naman seryoso doon sa hinihiling mo. Sabi siguro, hindi naman to pwedeng meron, pwedeng wala. Wag na lang ibigay. At saka nga Para mahalaga rin ang prayer posture. No? Yeah, meron din po.
Kaya nga po tayo, di ba, sa Mass, iba-iba ang posture natin. Pag magbabasa ng banal na salita, nakatayo tayo. Pagka mag-ano naman, magko-consecrate. Okay, di kayo tumayo. Di ba? Tayo ako. Oo nga. Pagka magko-consecrate na ng ng host, di ba? Nakalugod tayo, in worship. May mga ibig sabihin yung mga posture, no? Totoo yun. Tsaka nga po, marami mga pagkakataon na kapag sila may mapapalaban sa mga kaaway, sinasabi naman ng Diyos, I will fight your fight. Yes, definitely. Niya yan, nakipag-diskusyon. Kasi nga si Moses, ang galing nga, no? So at least nakakausap niya si Lord. Hindi Meron ba kayong, kita, di ba? at the recent times na halos pareho ng ganitong storya na nangyari sa yung may digmaan na nanalo dahil sa kapayapaan. So dahil sa dasal. Dahil sa dasal, oh. Alam niyo yung mga recent na mga similarity dito sa kwento na Exodus. Meron kang gusto i-share, Brother Jerome? Share mo. Ngayong October, di ba? Ano ba ngayon? Month of the Rosary. Ano ba yung pinagmula ng Fatima? Tsaka yung Victory, Our Lady of Victory. Victory sa Lepanto. Battle of Lepanto. Yun, di ba? Mga Turks yun, mga otherwise magiging number. So, gumamit yung dasal through the rosary. Yes. Otherwise, magiging Muslim ang the whole of Europe. Kung natalo ang mga Catholics, ang mga Christian. Kaya, inano ng Pope na Nurge ni, sino ba yung Pope Pius ba? Is it Pope Pius? Hindi ko alam. Na sinabi niya na magdasal tayo. Inano niya, yung parang siguro naggawa siya ng hindi encyclical. Ang tawag yan? Parang yung inisyo ng CBCP. Dasal tayo. Dasal tayo ng rosary. Kaya Oratio Imperata. Oratio Imperata. May na pala ako. Ano po? Yung comparison ng gospel tsaka nung first reading. Doon sa gospel, nakipaglaban din yung nakipaglaban yung byuda. Palo. Yung sa kaso niya, di ba? Pinaglaban niya yun eh. Pinaglaban niya. Tama. Saka pinagdasal niya. Na manalo siya sa kaso. Doon sa first reading, ganoon din. Moses and company may nakikipaglaban. Na ipinanalo. Doon sa gospel, ipinanalo yung byuda. Sa first reading, first reading, nanalo rin sila. Through persistence. Persistent prayer. Through prayer. Hanapan na natin yung keyword sa yung first reading. Persistent prayer. Dito sa first reading, communal prayer. Pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kahinaan. yung pagtaas ng mga kamay hanggang lumubog ng araw, persistence yun, di ba? Ayun yung persistent. Oo. Pagpupursige na ito ilagay. Kahit na hindi si Moses ang persistent si Aaron at saka si Hur. Communal yan, communal prayer. Communal na. Ito na, dito ko na siya ilagay. Para tulong ng iba. Oo. Intercessory. Intercessory. Ang tanong ko pa dyan, bakit ba inaaway sila ng mga Amalekita? Kasi ang ano daw,
Sinabi yun dun sa ano eh. Nasa na yung not that one. This one. Hindi naman sila nang-aaway, di ba? Bakit sila inaaway? Eh kasi kala ng mga Amalekites threat sila. Sa Kasi nomads yung mga Amalekites. um, Ano yan? Apo. Tapos akala na-invade din sila. Although passing through lang sila. Nakikiraan lang sila eh, di ba? Hmm. Wala siya dito. Nandun yata sa ano. Dito. Kaya nga inabot sila ng 40 years na iikot dahil ayaw silang paraanin eh. Oh, Yung mga bayan-bayan na dadaanan nila. basta sila ang pumunta ay sumalakay eh. Ang Amalekites ang sumalakay at nag-wage ng war sa kanila. Oh. Type lang nila. Guys, nasa Numbers 13:29 yun eh. Mga bully sila. Parang China lang. So yung Pero judge di ba din, ang uli rin, parang ganun, ano? Oo, parang bully lang din. yung paikot-ikot nila sa desert ng 40 years, di ba, na-shortcut sana yun, no? Kung, di ba, nag-send lang spies, tapos, yung report nila, parang malalaking tao, invincible yung mga tao ron, kaya natakot sila, di ba? Kaya hindi sila tumuloy sa diretso. Yung Pero kumbaga, pero mas nag-ikot pa sila. Pero mas ano po yata na ano is yung kasi na 'di ba nagalit ang Panginoon sa kanila na sinabi niya na hindi sa generation na to hindi niyo makikita yung promised land. Even si Moses nakita niya lang pero hindi siya nakaapak. Parang doon sa 40 years kasi na yan, naubos yung generation na yon. Mga bagong generation na yung nakapasok sa sa promised land. Dahil nga Pero po, parang pinurge may yung episode dun generation. di ba, sa Bible na naka-shortcut sana sila. Nag-send sila ng spies para survey yung Hmm. lupa na pupuntahan nila. Pero na-intimidate sila daw. Malalaki yung feedback ng mga nag-spy. Aha. Malalaking tao yung mga nandoon. Hindi natin kaya. Ganyan pa na-discourage sila. Kaya Pinanghinaan ng loob. nahinaan sila ng loob. Kaya Oo. Eh kaya lang, umikot-ikot na lang sila sa disyerto. hindi sila kasi nakikinig sa Diyos eh. Parang kulang pa rin Oh, yung pagtitiwala at naunahan sila ng takot palataya. nila. Oo. Kasi ito, pagka sinabi ng Diyos na patayin nyo lahat, papatayin nyo lahat. Eh, hindi eh. Sila ayaw nila. Misa may tinitira. O, ayun. Sila tuloy ang ano. Ayaw bang sumunod? Oo. Plain and simple. Meron ba diyang representation ng mga byuda? Ang byuda, bow. Ang wait na naman. O yung ano, persistent, di ba? Okay. Pwede na tayo. Manalangin na walang pagod or tigil. Okay, iwanan na natin yan. Punta na tayo sa second meeting. Ang second reading po. Sige po. Second Timothy. Ang ikalawang pagbasa po ay hinango sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Kabanata 3, talata 14, at saka kabanata 4, talata 2. Tama ba yun? O hanggang kabanata Hanggang. hanggang. Opo. So let me just read it po. 3:14. Sana yun. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutuhan mo at matibay mong pinaniniwalaan. Sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan
sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yes. Salamat, Brother Alex. Thank you din po. Okay. So, anyone gusto mag-summarize? Kung wala, himayin na natin. O komentaryo. Ang sabi po dito sa sa Live the Word, ating pong alalahanin na si Timothy ay bishop ng Ephesus. Itong bishop na to, naka-encounter daw siya ng maraming mga kahirapan. At ito ang si Pablo, ina-address niya dito sa sulat niya na sa pamaraan siya ay pastor ng kanyang kongregasyon, si Timothy. Inimbitahan niya si Timothy na sabihin or ipamahagi ang katuruan na ito sa lahat ng mga nananampalataya at siya iniingganyo na lumaban bilang sundalo ni Kristo, nananatiling tapat sa kanyang amo at tumutupad, at nag-strive. Ano ba ang nag-strive sa Tagalog? Ang hirap. Nagpupursige, nagsusumikap, yan, bilang isang atleta na ang kanyang kagustuhan ay ang manalo. At nagtatrabaho naman bilang husbandman para maghanda ng masaganang ani. Siya daw ay dapat na isipin lagi na yung paghihirap ni Kristo para siya ay makapartake, makahati sa makabahagi sa immortal na buhay at reign, paghahari kasama ni Kristo. Dapat niyang maalala yung ehemplo. Ano ba yung ehemplo sa Tagalog? Example sa Tagalog. Halimbawa ni Pablo kung paano isa sa buhay ang buhay ni Kristo. Ang hirap i-Tagalog. Okay. Brother Alex, kung nahirap yung the other way around. Brother Alex, kung ikaw ay nahirapan managalog, di sa Arabo na lang. Mafi malum. Enta If halak. Shogol, inshallah. Arabo rin. Bako pulus. Mafi, katir. Si Brother Boy, magaling yan. Ano yan? Magaling yan mag-Arabo. Pwede tayo ibenta niya. Mafi pulus. Mafi, katir. Pulus. Sige kayo, Brian. Pagka pinag-uusapan natin ang dialect, wala tayong bubuga diyan kay Brother Jerome. Ang galing yan mga Stila at maglating.
Bisaya. Yan ang forte niya. Bisaya. Okay. So, hihimayin pa ba natin ito? Paano ba ito natin himayin? So, ito nga yung mga huling tagubilin ni Pablo kay Timoteo. Sabi nga ni Brother Alex, siya ay naging obispo sa Ephesus. No? Kasi kasama ni Pablo, yan sila Pablo, sila Timothy, sila Sila, sila Barnabas, sila yung mga nagtatag ng mga iglesia sa Macedonia. No? Diyan yung sa lugar ng Turkey ngayon. Galatia, kung saan yan. Thessalonica, dami. Cappadocia. So, yan ang dahil sa si Pablo ay nakakulong na, no? Kaya nga, doon siya nakakulong sa Roma, so sinulatan niya si Timothy na huwag mong pababayaan yung mga iglesia na itinatag natin dyan. Dahil marami dyan talagang mga problema. So sa kailangan maging makulit ka sa pangangaral mo. At tandaan mo, sabi nga, yan din ang pinatatandaan sa atin, na ang banal na kasulatan, diyan lang talaga na ang sandigan natin upang makapamuhay ng tamang pananampalataya kay Jesus. Ang ganda nga dito sa verse 16, di ba? Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtuwid sa likom gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Well, maganda pong i-memorize yung verse na yan sa 2 Timothy chapter 13 verse 16. Kaya Chapter 3. Oo, chapter 3. Verse. Kaya yan po ang ating pinanghahawakan na bakit tayo ay nag-LBS sapagkat nandyan sa banal na kasulatan ang lahat ng katotohanan. Amen. Amen. Amen, amen. Kaya anong sinasabi ni Pablo kay Timothy? Ano yung huwag niyang tatalikdan? Sino ba yung huli kong tinawag? Si Brother Hector, si Brother Jerome, balik tayo kay Brother Alex. Okay. Ano po? Ang tanong ay ano yung hinahabilin ni Pablo kay Timoteo na huwag niyang tatalikdan? Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutuhan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Sino ba nagturo sa kanya? Pwede si Pablo. Perseverance and prayer pa rin yun. Marami sila Barnabas, di ba? Tinuruan ni Pablo. Dahil nga daw, mula pa sa pagkabata, tama ba yun? Mula pa sa pagkabata, alam na nila kung ano ang nilalaman ng banal na kasulatan. Brother Boy, ano nga ba raw yung kanilang dapat matandaan mula pa sa pagkabata? Mula pa sa inyong pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan na nagbibigay sa iyo ng karunungan upang matutuhan ang kaligtasang makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. So, nandyan sa banal na kasulatan ang pagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sumasampalataya kay Hesus Kristo. At ano nga ba ang gamit ng banal na kasulatan, Brother Hector?
Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ayun. Kaya tinutuwid din natin Ay, yung mga... pusin ko na. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So yun ang magiging katapusan doon sa verse 17, yan ang magiging kaganapan kung tayo nga ay magbabasa o tinataguyod natin ang kasulatan. Tayo nga ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. Amen. Ito ngayon, may inuutos pa rin siya. May inuutos pa rin siya, Brother Jerome, kay Timothy. Verse 4, chapter 4, verse 1. 1 lang. Diretsuhin mo. Ang harap ng Diyos at Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay. Alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salitang Diyos. Pagsikapan mong gawin iyang napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Amen. At yan po naman ang ating pagkakatawag sa atin bilang mga missionary families of Christ. Kaya naman nakikita ko naman sa inyo, lalo na kay Brother Tom, walang humpay yung kanyang pagpapunta sa mga BGNP at ipinalalaganap ang mabuting balita. Walang kapagod-pagod. Walang kapagod-pagod si Brother Tom kahit na may dinaramdam. Lakad. Makarating pa ng Mexico. Layo lang Mexico, ha? Doon yung sa kabila ng ng California, di ba? Ngayon may meeting sila ng LCSC coordinator sa South. Kala ko Pampanga. Alam niyo po yung yung rason kung bakit ganun na lang yung bilin ni Pablo. Nandun sa mga sumunod po na Oo nga. andun yung rason. Kasi darating daw yung panahon wala na makikinig dun sa katotohanan na ipinangangaral. Kaya dapat daw which is nangyayari talaga, di ba? Ay, ngayon na nga. Nangyayari na nga ngayon eh. Kasi nangyayari na nga ngayon. Naghahanap sila ng ibang tagapagturo na yung ituturo yung gusto lang nila marinig. Inumpisahan niya ng mga reformist. Ngayon naman, hindi lang mga reformist, yung mga kurakot. Wala nang katakot-takot sa Diyos. Yung culture of death. Ito po yung tinatawag na culture diba? of death. Patay, kung patayin na yan. Patayin mo pagka lumaban, patayin. Pag ayaw lumaban, bigyan mo ng baril. Ang culture Kaya natin turuan tayo ng biyuda. Tinuturuan tayo. Ano na nga yun? Di ba yan parang acronym yung death? Divorce, euthanasia, ano na nga yan? Abortion, ano yung T? Basta yung huli, homosexuality. T-bird din yung T. Ano na yung T? Meron pa yung T eh. Basta tinuturuan tayo ng balo, ng biyuda, na maging persistent sa prayer. Kahit na ganyan, ang mga walang humpay. Diba? Walang humpay na pananalangin. Kahit pa hindi pa nasasagot yung ating panalangin, sige pa rin. Go, go, go.
Persistence. Persistence talaga is the key. Yan na yung mga keyword. Kaya hanggang ngayon, nananalangin pa rin tayo na nawa itong mga corrupt sa gobyerno at lahat ng mga Conversion servants, public servants na sinasabi ay maging totoo sa kanilang gampanin. Convert sila, ma-convert. Oo. Nakakalungkot, kilalang corrupt na binubuti po ulit. Yun na nga Kasi nga yung mga tao din, corrupt din kasi yung bumoto. yes. Yun na nga sabi nung nung misa na homily nung pare. We are part dun sa problem. Kasi nga, Part of the problem. Mga Pero kung sabi ko sa sarili ko, ay, hindi ko binoto yung mga yan. Kasi binigyan na nga tayo ng ng wisdom, di ba? Bakit ka pa magpapadala dun sa ng mundong ito? Papadala ka pa sa mga kalukuhan ng mga binigyan. Discernment. Mayroon tayong discernment. Hindi ba alam natin ang bakit tama at mali? Kaya lang yung mga natin minsan siguro they just go for the easy way. Ayaw Tuloy lang yung pagre-rosaryo ngayong October. Opo. Tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy. Excuse. Sige po. Okay, keywords na. Tignan natin kung ano yung mga talata, ano yung mga salita. Ang banal na kasulatan bilang sandigan ng katatagan. Ano ba? Keyword lang. Banal na salita. Banal na kasulatan. Ano lalagay ko? Banal na salita? Banal na kasulatan. Di ba yung sandigan ng katatagan yan? So pagpapatuloy sa pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. Di ba? Sinabihan niyo si Timoteo. Patuloy na pananalangin at pananalig. Pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala. Ano pa po? Paghanda sa huling araw. Ang babala ni San Pablo tungkol sa huling mga araw ay tumutugma sa babala ni San Lucas. Ano po ilalagay ko? Paghahanda sa huling araw at pagdating ng Panginoon or parang gano'n. Ano pa po? Pamumuhay ayon sa buhay ni Kristo. Pagsikapan. Ano po? Pagsikapan. Ano po, bra? Napapanahon man o hindi. Napapanahon. Patatagin. Palakasin. Hindi. Hindi lang. Alin? Patatagin. Ang alin po? Palakasin. Alin na patatatagin at palalakasin? Yung ating pananampalataya. Hibla na. Quiz. Paano? Ang naman si Koy. Natatagin mo palakasin, sampalataya'y dalisayin. Nandiyan ba si Koy? Wala naman. Wala po. Wala po siya. Alam niyo mga brothers, yung sinasabi ko kanina dun sa gospel, Ano po? yung battle nung di ba? Yung battle nung widow doon sa korte. Opo. Doon sa first reading, battle naman nila Moises and company. Lagay pala natin yun. Ano nga yung pagdirigma? Pagdirigma. Tapos dito sa third reading,
Sa second reading, third reading. Sa second reading, Labanan again, lang, labanan. ano rin yan, Labanan. Labanan. battle to Labanan. preserve ang banal na kasulatan. Oo nga, no? Meron no? Meron So, siyang, yun ang battle meron siyang ang Cristo. tawag dito. Pagtanggol ang banal na kasulatan. Kasi yun na nangyayari sa gobyerno natin. Ito, Labanan din yan eh. labanan din to, no? Virtual lang. Labanan Virtual din. warfare. Upang Tanggol ang o banal na itaguyod kasulatan. ang banal na kasulatan. Patatagin pa. Pero napansin nyo dito yung sinabi niya is yung kay Christ na, di ba? Doon sa asa na yun? Sarap ng Diyos at ano po yan? Ano yan na? Ano yan na? Sige lang, kuha ka lang. Sige, hindi ka nakikita. Ayan sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang harap at inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin. Nasaan yung sinabi dito na Ayan, pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, ang inano na niya dito, yung kay Christ na yung life na ni Christ, ang example. Hindi lang yung Torah. Di ba? Kahit New Testament na ito. New Testament na nga. Kaya nga ang hibla dyan, ito eh. May hibla na ako. O, saan na po? Sulat mo na. Sinulat na ba ang hibla? Okay, hindi. Anong salmo ngayon? Teka muna po, ano ba yun? Pagdarasal na walang tigil. Alin bang kukuhanin ko? Ay, pagdarasal na lang. Pagdarasal. Kasi yun naman ang pagdarasal. Yun naman yung key word or phrase. Ano pa? Labanan. Ano pa po yung nakikita nyo na parehas? Help. Magsikapan. Pananampalataya. Persistence. No? Opo, ayun na po. Persistent. Ano na yan? Sinabi natin na persistent. Pagdarasal na walang tigil. Yun na din yan. Hindi ko alam Tagalog yun eh. Ang persistence. Ikaw natin. I-Google na. Ayan. Persistence. Walang tigil. Walang kumpay. Walang humpay. Yun, ang galing talaga nyo. Tuloy-tuloy. Ha? Tuloy-tuloy. Yun, tuloy-tuloy. Ayan, walang humpay, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin. Pagpupursige. Pero hindi na ito yun. Ito po yung salmo sa pangalan na may kapal tayo ay tinutulungan. Ang gospel acclamation, buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos tanang ating niloloob. Kaya nga talaga dapat nag-guide nga tayo noon, nako-correct nga tayo noon. Ano pa yun? Na tuturo tayo noon sa tuwid na landas. Ano pa yung sabi? Kasi sabi ni Brother Tonyo, kabisaduhin daw yun eh. Pagsasabi para sa matuwid na 2 pamumuhay. Timothy 3:16. Opo. Parang John 3:16. Tatama. 2 Timothy. Magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang mabubuting gawain. Okay na po, hibla na tayo. Bro, ano hibla mo? No hibla? Opo. English? Kayo po, sabi ni Brother Tunying, meron na rin siya eh. Ano po yung, may sulat niyo po ba? It's not there.
Daya ito sa akin, daya. Sige na, give it. Ang tulong ay mula sa Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Parang nasa Bible yun ah. Oo nga eh. My help Kung comes in from heaven the and Lord. earth, yun. It's a Who blessing made yan. heaven and earth? Eh siya. Yan yung ano eh. Salmo yan eh. Kaya nga eh. Oh, anything, andyan na po ba? Si Ipangaral Brother Con, meron na. Si Brother, ang pagtatyaga. Ayan, Brother meron na Boy. sila. Meron na sila. Di, Ipangaral ang salita ng may matinding pagtitiyaga at pagtuturo. Diba? Opo. Okay. Tapos meron din si Brother Jerome. Tayo ay magpursige sa pagdarasal at palakasin ang pananampalataya sa Panginoon para sa kaligtasan natin. Why ba't ayaw niyo? Why like this? Why like that? My help comes from the Lord who made Who heaven. made heaven and earth. Kaya nga, ano to? Salmo nga ito. It's a psalm. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin. So English naman. Sige po. Go We ahead. must be persistent in our prayers. Ano nga prayer life sa Tagalog? Buhay panalangin ba? Apo. We must be persistent in our prayers and never lose heart. Ano ba? While recognizing our nothingness before God. Period. Know that God is able to answer all Our prayers. ano po? While recognizing our nothingness before God. Before God. Period. Know that God is able to answer all our prayers in the way that is always best for us. Haba. Yan. Haba niya na. Mauubos ang sinulit. May suggestion lang ako yung tayo ay magpursigi. Palitan natin ng tayo ay huwag manghinawa. Parang mas maganda yung hindi sa negative. Magpursigi. Tayo ay magpursigi. May isa pang sinabi siyang ano eh. Tayo ay tuloy-tuloy. magpursigi. May sinabi pang ibang ano dito other than magpursige. Patuloy. Diba? Tayo ay magpatuloy. Tama. Yan. Kasi pangit pong ano yung negative eh. Okay. Tayo ay magpatuloy sa pagdarasal at palakasin ang pananampalataya sa Panginoon. Yan. Hindi naman sinabi niya kay Timoteo, di ba? Patuloy mo lang yun. Oo. Kasi yung magpursige galing yata sa Davao yun eh. Di ba, Brother Jerome? Bakit naman? Ginagamit naman yun sa Maynila, ikaw naman. Magpursige ibig sabihin para maging persistent ka nga. Porsigido. Pwede bang gawin na lang natin ito na Panginoon para sa ating kaligtasan imbis na para sa kaligtasan natin? Pwede. Pwede rin. Pwedeng gawin tong ano eh. Gawing walang humpay sa pagdarasal. Negative daw yun, sabi ni Noah Brother.
Hindi, humpay. walang humpay. Okay na yun. Okay lang yun. Okay Okay. lang yun. Pwede Yun yung naman sabihin na walang humpay tayong Ayan. magdasal. Pero okay Pero na ako dun sa okay na to? Pursige. Opo. Mas naiintindihan. Davao daw yun eh. Kaya pala amoy durian. Nakakamiss yung durian, ha? Yung amoy. Pwede siguro kung walang humpay ang gagamitin natin, walang humpay tayong manalangin at palakasin. Walang humpay. Okay lang po ba sa inyo yon? Yes. Go lang. Ha? Go. Go. Walang humpay. Parang kanta yun. Pero nasa negative nga itong ano. Pero okay lang. Ano ba yung kaninang sinabi ni Brother Tonying na ito rin, Hindi. walang humpay? Hindi. Ito yung sinabi niya. ang akin, Hindi. Replay natin yung report natin. May ando ba yan? Meron bang ando? May ando. May ando to. Ay, kaya lang hindi Yan. ko naman na-type yung kanina. Kahit i-ando ko. Hindi naman na-type eh. Walang humpay tayong manalangin at palakasin ang pananampalataya. Baka may mas maganda pang way para sabihin ito. Para maiano yung persistent prayer. Ang sabi yata ni Brother Tunying, tuloy-tuloy eh. Parang, Tuloy-tuloy tayong manalangin. Yung ba tuloy-tuloy? parang gano'n. Hindi, sa akin yung manghinawa, wag manghinawa. Wag manghinawa. Ayun. Puro wag mapagod. Wag mapagod. Kaya kasi nasa negative yung huwag, di ba? Although itong hindi naman siya ganun ka-negative. Kung sa akin sa Davao yun, pang yun, Ilocos yata yun sa kanya. Okay na po to? Ito na yung inano natin eh. Ito na. Kasi ito yung Tagalog nung version nung kay Brother Hector. Di pangaral ang salita. Although ito part din ito nung nung letter ni Saint Paul kay Timothy, yung tungkol sa pangarang salita. Ganyan, isang talata yan doon sa tagubilin ni St. Paul. Opo. Dito, yun kasi isang doon eh, walang Ikaw na mamili, wala ka namang sinulat. kaya na kasi gusto i-align doon sa ni Father. Kasi si Father na niya eh. Naitutuhog niya yung tatlo eh. Saan na ba yung kay Father? Tingnan nyo, natutuhog niya yung tatlo eh. Tingnan mo. Dapat naman talaga, Okay lang yan. dapat talaga yung hibla, tinutuhog mo yung tatlong readings. Ayan po, tayong the three readings and the psalm. Yung first reading, nag-encourage sa atin na huwag tayong mapagod, kailangan persistent to finish our mission. Yung psalm, tumawag tayo sa Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Yung second reading naman, tayo ay iniingganyo rin na magpatuloy sa ating pananampalataya, persistence pa rin doon sa mga makakristyanong mga turo. Ang gospel naman ay iniingganyo rin tayo na maging yung persistence talaga yung niya. Di ba? Yun yung pinaka-common sa tatlo, even sa psalm. Walang humpay, tuloy-tuloy. Walang humpay, tuloy-tuloy. So tama na yung natin. Galing nyo! Galing nyo. Ito na siguro. Okay lang po ba? Oh yes. No? Ayos lang po. Ito na kuhanin natin. Corabel. Gora Bells.
Kaya ang hugot diyan, Anong hugot? kasi nga sabi mo nga diyan, palakasin ang pananampalataya sa Panginoon. Paano pilalakasin? Palakasing patatagin. Gamitin natin yung mga banal na kasulatan para makapagturo, makapagtama, at i-prepare tayo para sa mabubuting gawain. Ayun po yung question nyo, paano? Paano palalakasin nga? Ano palalakasin ang ating pananampalataya? At least may sagot na tayo doon. Meron pa pong hugot. Pwede bang paano na lang? Sabi naman, o kaya, gawin mo na lang dyan, ano ang gagawin upang lumakas ang pananampalataya? Anong gagawin ko? Umattend ng LBS. Tama. Pagbasa ng Biblia. Live the word. Pahamon. Oh. Basa ng Biblia. Mas maganda yatang palakasin din, ano? O lumakas. Pero may palakasin na doon sa Biblia, ano? Ano ang gagawin? Ano ang gagawin ko? Ano ang aking gagawin upang palakasin ang aking pananampalataya? Tama. Ano pa? Ano ang aking gagawin upang palakasin ang aking pananampalataya? Dasal ka. Ba't ikaw lang? Di lumapit ka kay Mama Mary. Ba't ikaw lang? Ating na lang. Ba't ako? Ating. Para collective. Yeah. Para communal. Ba't LBS? Mag-LBS. Baka may gusto pa pang maglagay ng hugot. Parang meron yata sinulat si... Hugot po ba to, brother? Madali ba akong mawalan ng pag-asa? Ito, Parang... hugot ito, brother Jerome. Ang alin? Tingnan niyo naman. Gaano ako kapursigido sa aking buhay panalangin, lalo na kapag hindi copy. Sige, lagay natin. Pwede naman eh. Pwede naman ilagay. Kaso pang Davao kasi yan, porsigido. Pang Davao. Di naman. Ito, what concrete steps can I take today to renew my... Amoy durian yun. Copy. Lagay din natin. Puno na yan. Okay lang yan. Hindi na masusulat yun. Ano na yung hamon? Ano na ang hamon natin? No? Kung gusto mong talagang yung lumago yung prayer life mo, lumapit ka kay Mama Mary, mag-consecrate ka sa kanya. Kaya yung Pinost ka nga pala, no? attend ka na consecration to the Immaculate Heart kay Father. Yun, si Father... Yun yung mag-ano sa atin? Yung invite Advent natin. recollection? Oo, Inglesero yun, kaya bagay na bagay sa ni Kuya Tonying. Baka mag-nosebleed ako doon. Nakita niyo naman yung niya, di ba? Yung sacraments niya. Yung kanyang mahilig kasi siya sa mga ganyan, consecration. Consecration sa Tagalog, pagtatalaga. Pagtatalaga. Palitan mo yung porsigido. Ang ilagay mo, gaano ako karubdob. Karubdob. Pang Ilocano yun. Pang Ilocos yan. Pwede ba Okay sa lang. amin yan? Okay lang ba? Gaano ako karubdob.
Okay lang, Brother Jerome? Rubdob si aking buhay pananalangin. Rubdob. Hindi ko nga alam yun. Ngayon ko yung narinig yun. Masyadong malalim na Tagalog ito eh. Ano Kaya nga, ibig sa maabot na karugtog ng ba? Ilocos yan eh. Gaano Hindi, po alisin mo yung ako, alisin mo yung ako. Gaano ka rubdob sa aking buhay pananalangin? tama yung may ako. Parang hindi makukumpleto kung wala yung ako. And meron na kasi aking eh. Ako, aking buhay. Ang object kasi natin yung pananalangin. So, gaano karugdog yung ating pananalangin? Hindi ang object dyan kasi dyan yung ako. Hindi yung ako ang object dyan. Yung object yung buhay pananalangin. Kaya pwede mong sabihin, gaano karugdog ang aking buhay pananalangin? Ang. Yun ang sabi. Ang. Yes. Oh, pero kasi dito, sa statement ni Brother Jerome, ikaw, siya yung mismong ano niya eh. Ano lang yung sa buhay ko Okay. na. Kasi meron pong katutarugtong eh. Patuloy ba akong magtitiwala sa oras ng Diyos o pinanghihinaan ako ng loob? Ang subject is ako eh. Ano lang yung ano? Yung kwan, Yun na lang. kasigasig, ganun. Ha? Yun. Gaano ako kasigasig? Ano kasi gasig? Oh, pwede rin yun. Ano, papalitan ko ulit. Kasi, para tayo nag-aaral ng ano, Pilipino. Kasi ang kasigasig, ibig sabihin niya sa English, ardor. Ardor, tama. Okay. Oh, dito na tayo siguro sa ano, hamon kasi Lord of the Rings yun, Ardor. oh, Lord of the Rings. pwede po ano kasi bukas maaga pa ako sasamahan ko ulit. Lumapit kay Inang Maria at humingi ng kanyang tulong at panalangin. Lalo na ngayon, malakas na kabuanan niya ng October, talaga naman lalapit. Magdasal araw-araw ng rosaryo, magrosaryo araw-araw. Ayun. Lumapit kay Mama Maria at magdasal ng rosaryo araw-araw. Iduktong mo na yung at magdasal. Araw-araw kay Maria, kami ay nagdarasal. Si Maria, aming reyna. Tama ba? Lumapit kay Mama Mary. Magdasal ng rosaryo araw-araw. Basahin ang banal na kasulatan. Basahin at pagnilayan ang banal na kasulatan. Tama po rin si Mama Mary kasi si Mama Mary, she ponders in her heart, diba? Nawala sa isip. Talaga, ano po ibig sabihin nun? She ponders in her heart. Ilagay mo dyan. Dapat ito, basahin, pagnilayan at isabuhay. Ang banal na kasulatan. Tapos ilagay mo 2 Timothy 3:16. Ha? Ano daw? Iduktok mo. 2 Timothy 3:16. Timoteo 3:16? 2 Timothy 3:16. Ano yun? Yan po yung ano, yung verse. Yung Kaya basahin at pagnilayan. Kung paano po gagamitin yung banal. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, Yun. lalo na sa mga handmaid, sa pagtuwid, sa lupong gawain. Bakit ganun? Ba't naman? Ba't na naman? Meron pa po ba? Okay na tayo. Okay na, sir. Kaya lang sobrang late man, Timothy. Delete ko para alam na read, ano po siya, verse na reading. Timoteo. Sabagay yan ang reading. Apo. Second reading yun. Yan ang magiging verse natin. Open parenthesis mo lang kaya, tapos close parenthesis, pero malaki. Okay na po yan. Okay na yan? Sige. No problem.
Tama yan. Brother boy, halika na. Brother boy, show yourself. Yourself a Merry little Christmas. Let your heart be light. Ayos yung mukha ni Kuya Tonying, oh. Brother Tonying, nasan ka? Where are ya? From now on, Pupursige na siya. our troubles will be out of sight. Ay, nasa na yung ano? Teka, sandali lang po, LBS. Through the years, we all will be together. Oh, this time with feelings, ha? Wahid Itnin Talata. Kasi, Para para ko tequila eh. Ito ah. Itnib. Minom ako ng gamot. Digay ako ng digay. Kaya, Utot pa ng utot. Ano ibig sabihin nun? kaya, Busog. Ano? Umayos ka na, brother boy. Ano na? okay Okay na ka po na? kayo? Nawala yung sakit ng dibdib mo? Medyo, na ano na. Pero digay ako ng digay. Anong ininom Ano? mo? Anong gamot ininom nyo? Antacid? Antacid. Gaviscon? Okay. Okay po yan. Kasi Tamsin. usually bicarbonate yun. Kaya kayo didigay ng didigay. Para lang Bakit? yung acid man-neutralize. Brother Alex, Po. brother boy, dighay ng dighay. Ba't ako diglo ng diglo? Iba yan. Siguro kumain ka ng musical fruit. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko maintindihan niya. Musical, ano? Eat kamote, the musical fruit. The more you eat, the more you toot. Biglang ganun. Purigit pala yan, purigit. Okay na po tayo. At ako'y kailangan matulog kasi maagang lalakad ulit. Kasamahan ko si Ikaw Sister. na magdasal. Pasama naman po Sino na yung mag-read? inyong prayer si Sister Mila kasi yung nakita ko na na result do sa at least sa bone scan niya recently mukhang meron na sa sa bone. Ano pangalan, Mila? Pero walang Milagros po ang buong pangalan niya. Milagros Kawan. Ay, hindi magmilagro yan. Merong miracle. Kaya nga, I still believe in miracles. At saka, nothing is impossible with God. Anong family name? Kawad po, C-A-U-A-D. Alam na ni Lord yan, Milagros. Milagros. Pagkano, alam na po. Thank you po in advance sa inyong pong prayers. Kasi sa ngayon po talaga kailangan na ng prayers. Dahil meron nga pong tubig yung puso, so kailangan din makita siya ng cardio. Titingnan po kung kailangan tanggalin yung tubig. So baka ipepericardial tap yun. The power of prayer. Amen. Sasabihin ni Mama Mary, do whatever he tells you. Yun na nga eh. Sabihin niya nga, do whatever he says. Whatever Jesus tells you, do. Amen. Sino pa mag-ano? Ikaw na. Ako na? Brother Astig, Brother Tonying, sino po magko-closing? Ako kanina lang pa rin. Okay. Hindi ako taga-assign. In-assign ako ng pasi. Ako na? Ikaw, Okay. Sige, Facilitate next. sino na next? Facilitate dapat si Brother Quiz eh. Dapat si Quiz na, no? Oo. Kung wala siya. Tingnan natin kung available siya. Next Thursday. Kung wala siya. Kung wala siya, di sino na? Ako ulit. Brother Butch. Brother Butch. Hindi, Ayun, hindi ko nag-ano si Brother Tunying, gusto daw niya ulit eh. Oh. Ayun. Okay naman. Basta kami magtatanong. Yan. Ang kukulit yun.
Ang kukulit Brother na Butch ang namin. susunod kung wala si Brother Quiz eh. Sino po? Si Brother Quiz. Kung wala si Brother Quiz, si Brother Butch. Brother Butch na. Ay, alam niya na yung rotation eh. Sige po. Ano? Ako na? Okay, in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for everything. We cannot let the day pass without praying for blessings upon those who are around us and who are our benefactors in all sorts of ways. Thank you, Lord, for the good resolutions, affections, and inspirations which you have communicated to us tonight, Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us. And lead us Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Mother of God, pray for us sinners our now Lord, and at the hour. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, Was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good night. Maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat mga kapatid. Please keep praying for Sister Mila. Please. Milagros. Yeah.